Hi, this is Ron from RonDJ.com. So here for another video. And finally, nakuha natin to from Honor. Itong isa sa kanilang pinakamura na phones na nilabas sila just a week ago in cooperation with Lazada Philippines. Siyempre, exclusive lang ito sa Lazada Philippines. Ito yung Honor X5B Plus. Yung isa luwabas is yung X5B. Pero ang kinuha natin yung mas mataas, yung X5B Plus na currently is meron siyang 4,999 pesos. Bakit nga pala na sa tingin nyo na mas okay kunin to or sa regular na X5B? Specifically dahil sa kanyang 128 gig storage. So pakita natin yung official commercial unit itong box na to. I mean, so pakita nyo naman 4 gigs RAM, 128 gig storage, ko natin yung Ocean Blue, dual SIM, and free case. So, kung napanood nyo naman yung random or I mean yung launch highlights na sa YouTube channel na to, ang tina-target ng Honor is syempre 2025 na is may mga kumakalat pa rin na clone phones either sa offline or online channels, and Honor Philippines wants to showcase or to provide something sa mga their first smartphone nga lalo yung mga hindi pa nagsiswitch from normal keypad phone to smartphone. Lalo na yung ibang mga keypad phone na 3G pa rin. And sooner or later baka i-off na yung 3G signal. So ito yung might be the first perfect smartphone para sa mag-uumpisa pa lang magkaroon ng smartphone on a budget. So ko natin Ocean Blue, ano natin yung rest of the package. Ito yung TPU case ng Honor X5B Plus. Yan. Ito yung user manual. Tapos hawak natin itong charger. Tapos may SIM ejector pin na rin itong kasama. Ito yung regular USB to Type-C. So, hindi na tayo makakita ng hindi na tayo makakita ng mga micro USB na cable at this price segment. And pakita natin, curious kayo kung ano yung wattage na ito. Pagyan natin ang focus. And focus. Yan. So, this one is 10 watts. Ika nga, 10 watts. 10 watts yung phone. So, not bad. Not bad for this particular na budget na phone from Honor X5B Plus. Ito na yung itsura ng Honor X5B Plus. So, notch display. Hindi natin tataka for this particular budget. LCD display to, by the way, HD Plus. So, wala natin yung likod is ganyan. Ocean Blue, parang siyang more pa bubblegum type niya. Kasi ito yung dual cameras to. So, okay, magtaka dito. So, ito yung 50 megapixel na primary camera. Tapos ito yung flash. Ito yung auxiliary sensor. And ito, wala to. So, kung makikita nyo sa camera ng maigi, parang siyang parang may pagka parang sa banig. Ganun yung texture niya, yung texture design niya. And magaspang siya, which adds grip. Tapos dito sa kanan, ito yung kanyang volume rocker and yung kanyang power unlock button / yung fingerprint reader. Since LCD display automatic na hindi sa ilalim ng display yung kanyang fingerprint sensor. Tapos, nandito yung dual SIM tray niya sa ibabaw. Then, may noise cancelling nito for some reason goods pa rin kahit na entry phone ito. Akala ko nung una wala tong noise cancelling. Tapos, sa baba, syempre, yan. Typical entry level phone, ito yung kanyang 3.5 audio jack, USB-C port, and single firing speaker. Tapos Honor branding is para siyang hindi siya emboss parang nakaukit ng konti. Okay siya. So ito, since yung wallpaper niya is meron na siyang nakalagay na Honor X Lazada. So ito
it gives exclusive na may na galing talaga to sa Lazada to. It is an exclusive phone from Lazada, ika nga. So, Magic OS OE pa rin siya. Ganun pa rin, hindi natin mapakita yung drop-down menu. Nakita nyo na yung Magic OS 8 sa ibang mga Honor phones na na-review ko. And, papansin nyo maigi since it is a budget phone, medyo makapal yung kanyang bezel. Pero okay lang naman. Yung battery rate is 5,200 mAh. Battery lithium yun yata yun, or lithium foil. We have to confirm, lalagyan na natin yung supported article ko na ginawa ko from the launch. And so far, kung mabibili nyo sa regular price kasi yung X5B, it's 4,199. 64 gigs lang yun. Hindi ko lang sure, we have yet to check kung anong difference nung linaw nung 13 megapixel lang normal na X5B versus the 50 megapixel na camera na itong X5B plus yung 120 gig storage. Parehas na yung battery, parehas na may charging speed na 10 watts. Magkakatalo talaga yung 128 gigs. Yung 64, medyo sobrang basic na apps na lang yung pwede mo ilagay doon. So, you might also consider na maglagay ka ng mga light apps ng mga paborito mong apps, like may Facebook Lite naman, may YouTube Lite kung dahil kakabali, may